Narito na ang wakas ng mundo. Tumingin si Hanyena sa flyer at nagsabi, ikukulong nila ang gangbuk. Nandito tayo ngayon. Ayon sa nakasulat, naka-schedule ang pag-lockdown ng lugar ng gangbuk. Lahat ng nakaligtas sa gangbuk ay kailangang lumikas agad bago mag-ika-6 ng gabi sa ika-10 araw ng buwan. Mga lokasyon ng paglilikas, Gangnam, Gwacheon, Gwa, punong tanggapan ng pambansang sakuna at kaligtasan sumigaw si Hanyena at bukas agad ito. Impossible. Paano nila maisasara ang buong lungsod ng gangbuk ng ganon kabilis? Sumagot si Jung Minjun, tingnan mo ang likod, kalagayan ng kaligtasan sa bawat bahagi ng gangbuk. Sabi ni Hanyena, likod. Patingin nga eh. Ang lugar natin ay Jongbuk District. Ang Jongmundong ay may label na mag-ingat. Mukhang mas mababa ang bilang ng impeksyon sa lugar natin kumpara sa iba. At higit pa dyan, nakasaad na ligtas ang Yeongcheondong. Dagdag ni Jung Minjun, ang mahalaga ay ang mga lugar na malapit sa atin, tulad ng Dongdaemun, Yongsan, at Seongdong, ay pawang nasa antas na lubhang mapanganib. Malamang ay aabot din dito ang ganoong antas ng panganib. Napatigil si Hanyena sa pagkagulat. Nagpatuloy si Jung Minjun, ang manatili dito habang naghihintay ng saklolo ang pinakamasamang desisyon. Pawisang nagsalita si Hanyena, kaya kailangan nating tumakas mula sa gangbuk agad-agad. Posible pa ba yun ngayon? Narinig ko delikado rin daw sa Ujeongbu. Hanggang saan nga ba nila ikukulong ang lugar? Kapag sinabi nilang gangbuk, ibig sabihin ba'y isasara nila ang buong gangbuk batay sa Iloghan? Naisip ni Jung Minjun, marami-rami ring infected sa lugar natin, pero mababa ang rate kumpara sa iba. Kung ganoon, gaano na ba kapanganib ang mga lugar na sinasabing lubhang mapanganib? O baka naman puro kalokohan lang ang impormasyong ito. Pero sa ganitong sitwasyon, wala tayong magagawa kundi maniwala. Sabi niya, kung ang mga lugar tulad ng Nawon at Ujeongbu sa Hilaga ay delikado na, imposible na ang pagtakas pa Hilaga ng Seoul Gangbuk. Sa huli, wala tayong ibang opsyon kundi tumawid ng Iloghan. Ang pinakamabilis na daan ay sa Yongsan o Dongdaemun papuntang Seongdong pero delikado rin doon, kaya mukhang kailangan nating dumaan sa silangang bahagi. Sa ngayon, oras ang kalaban natin. Inilapag niya ang bag at binuksan. Buti na lang at nakasulat na ligtas ang Yeongcheondong, na hindi rin ganoon kalayo sa atin. Kaya mas mainam siguro na doon tayo pumunta, kahit pa dumaan sa palikulikong daan. Malamang ay may rason kung bakit mababa ang infection rate doon, baka may mga pulis o sundalo na naglagay ng mga barikada o kung ano-ano pa. Gulat pa rin si Hanyena, grabe. Akala ko bobo ka pero matalino ka rin pala. Sagot ni Jung Minjun, sa ngayon kailangan nating umalis agad dito. Umangal si Hanyena, sandali lang, seryoso ka ba? Aalis tayo ngayon? Dinner time pa lang ngayon, di ba? Sagot ni Jung Minjun, kung gusto nating makaiwas sa mga infected, bukas ng umaga tayo alis. Nag-alinlangan si Hanyena, talaga bang kaya nating tumakas mula gangbuk? O kahit makarating man lang sa Yeongcheondong? Kaya ba nating magtagal pa ng ilang araw dito? Baka naman may darating na tagapagligtas bago pa man yon. Sumigaw si Jung Minjun, Hanyena! Kung gusto mong mamatay ng miserable sa basement na to, manatili ka rito. Pero ako, aalis na kapag sumikat na ang araw bukas. Nanlumo si Hanyena. Tinakpan niya ang kanyang magandang mukha at ibinulong, ha pusa. Sige na nga. Mag-impake na ako ng gamit at pagkain. May ekstrang bag ka ba? Sagot ni Jung Minjun, may isa pa akong maliit na carrier bag, pero baka makasagabal lang si kinabukasan. Sumikat ang araw, tumama sa bintana. Sabi ni Jung Minjun, tara na. Umungol si Hanyena, na eh. Tumigil si Jung Minjun at lumingon sa kanya. Pero, ayos lang ba na di tayo pumunta sa ospital ng tatay mo? Pasensya na kung naulit ko. Sabi mo kasi nagtatrabaho siya roon, di ba? Baka dapat alamin mo kung naroon pa siya o kung nasaan na siya. Napaisip si Hanyena, saglit na natahimik at pinilit mumiti. Ayos lang. Haha. Tara na, bilis. Huling beses ko siyang nakausap, sabi niya dinala niya si mama at nakalikas sila mula gangbuk papuntang evacuation shelter ng ligtas. Masaya ka na? Pawisan at litong-lito si Jung Minjun, ha? Tara na, madiin, sabi niya. Isinambit ni Jung Minjun sa sarili, ano to? Ilang sandali pagkatapos, sa labas.
Dahan-dahang sumilip si Jung Minjun. May nakita siyang zombie malapit. Nag-thumbs up siya kay Hanyena at tumakbo ito papunta sa kanya. Habang naglalakad-lakad ang mga zombie sa kalsada, may isang umungol, "Uff." May isa pang bumubulong, "Cute ni." Mahinang sabi ni Jung Minjun, "Dito tayo." Sagot ni Hanyena, "CJ." Ilang sandali pa. Walang tao sa kalsada. Nakakita sila ng bus na may poster na may nakasulat na "Maligayang Kaarawan kay Lumina." Sabi ni Hanyena, sa kahit anong paraan, nakakagulat na madali lang palang makaalis sa ganitong oras, ano? Sobrang tensyonado siguro ako nung pumunta ako sa bahay mo. Sobrang takot ko talaga noon. Sagot ni Jung Minjun, siguro naman naintindihan mo na ngayon, pero mag-ingat ka palagi kapag papunta sa madidilim o tabong lugar. Karaniwan, kaunti lang ang mga infected sa mga lugar na maliwanag ang sikat ng araw. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila umatake, kaya huwag kang magpapakampante. Sabi ni Hanyena, "Na pero talaga bang ganito kalayo ang Yongshundong? Hindi ba malapit lang yon?" Sagot ni Jung Minjun, "Kunti na lang tiisin mo na lang muna." Buntong hininga si Hanyena, may bisikleta ako sa bahay. Sana dinala ko yon. O kaya kung may electric scooter lang tayo, sobrang convenient sana. Sagot ni Jung Minjun, "Tama ka. Kung may bisikleta o electric scooter tayo, mga 3 hanggang 4 na beses mas mabilis tayo makakadalaw. Ang problema lang, wala tayong signal kaya hindi natin magamit ang mga shared scooters." Pero, bakit parang nawala lahat ng bisikleta? Wala akong makita kahit isa. Sabi ni Hanyena, "Uy, pero pwede ba tayong magpahinga ng 5 minuto? Ang bilis natin maglakad, sumasakit na binti ko eh." Tahimik lang si Jung Minjun habang nakatingin sa kanya, tapos sabi niya, Nagpatuloy siya sa paglalakad. "Eh di pumunta tayo sa cafe at uminom ng kape. Mauna na ako." Sumigaw si Hanyena, "Hayop ka talaga. Simula nung lumabas tayo ng bahay, nakakainis ka na. Pagdating natin sa ligtas na lugar, hindi kita palalampasin." Sagot ni Jung Minjun, "Tumahimik ka. Baka marinig tayo ng mga infected." Ilang sandali ang lumipas. Tanong ni Hanyena, "Gaano pa katagal bago tayo makarating sa Yongshundong?" Sagot ni Jung Minjun, "Medyo malayo pa." Gulat na gulat si Hanyena, "Ano? Akala ko malapit na tayo." Sagot ni Jung Minjun, "Hindi pa, konting tiis na lang." Naisip ni Jung Minjun, habang naglalakad ako at pinakikinggan ang reklamo ni Hanyena, iniiwasan ang mga infected. Sabi ni Hanyena, uhaw na ako. Pwede bang uminom ng tubig?" Halos maiyak na siya. Sagot ni Jung Minjun habang pinagpapawisan, "Mahalaga ang tubig. Mamaya ka na uminom." Naisip niya, nagiging irritable na rin ako. Ilang sandali pa, hinarangan ang daan. Sabi ni Jung Minjun, naglagay talaga sila ng malaking harang, ano? Sabi ni Hanyena, "Huwag." Nagpatuloy si Jung Minjun, kumbaga, mula rito ay Yongshundong na. At kung hinaharangan nila ang lugar ng ganito, siguradong mas ligtas ito kumpara sa ibang lugar. Sabi ni Hanyena, "Talaga? Buti naman. Baka may mga nakaligtas. Tignan na natin agad." Sabi ni Jung Minjun, "Pero kung ganito kataas ang harang, hindi ba dapat may mga survivor na nagbabantay sa paligid?" Dagdag ni Hanyena, "Hindi rin ako nakakakita ng infected dito. At parang wala rin masyado yung amoy ng nabubulok." Binigyang babala sila ni Jung Minjun, "Basta, huwag tayong magpakampante." Sumigaw si Hanyena, "Uy, Jung Minjun. Tignan mo yon. Parang perfect na taguan yon. Pwede ba tayong magpahinga sandali? Sobrang pagod na talaga ako sa kakalakad." Sagot ni Jung Minjun, "Wala na tayong oras. Tigilan mo na yung drama mo at bilisan mo." Sumigaw si Hanyena, "Ano? Drama? Anak ka ng biskwit." Ilang sandali pa. Naisip ni Jung Minjun, kaya bumalik kami sa eksaktong sitwasyon ng Kabanata 0. Nagsimulang umiyak si Hanyena. Tahimik lang siyang tiningnan ni Jung Minjun. Sabi niya, "Sorry." Nagulat si Jung Minjun, Ulit ni Hanyena, "Sabi ko, sorry." Biglang nagsimulang tumakbo ang mga zombie papunta sa kanila. Sumigaw si Jung Minjun, banda sa likod. Pagharap ni Hanyena, nakita niya sila. Isang zombie ang sumigaw, "Kyag!" Sumigaw rin si Hanyena, Hinawakan ni Jung Minjun ang malambot at mahinang pulsuhan ni Hanyena at hinila siya habang tumatakbo sila. Sumigaw si Hanyena, "Anong meron? Akala ko ligtas itong lugar na to."
Sigaw ni Jung Minjun, takbo na lang muna tayo. Biglang, may nakita silang lalaki sa malayo. Sabi ni Jung Minjun, isang survivor. Sigaw ng lalaki, dali, dito kayo. Sabi ni Jung Minjun, salamat. Dagdag ng lalaki, ako na magsasara, pasok na agad kayo. Sagot ni Jung Minjun, hindi, tutulungan kita. Sumigaw si Hanyena habang lumilingon, Jung Minjun. Sabi ni Jung Minjun, Hanyena, ikaw muna, magtago ka agad. Nagsimulang magbilang ang lalaki, 1, 2, 3. Isang zombie ang sumigaw, Kyar. Nahawakan nito ang kabinet. Sumigaw ang lalaki sa takot, Hii. Lumayo ka. Napakunot noo si Jung Minjun at sumigaw, Mister. Naitulak ng zombie ang kabinet at umungol, Gra. Biglang tumakbo ang lalaki at sumigaw, nabasag na. Tumakbo kayo. Sumigaw si Hanyena sa takot, Kya. Sigaw ni Jung Minjun, tumakbo tayo sa likod. Habang tumatakbo sila, hinabol sila ng isang zombie na nakaopisina ang kasuotan. Tinulungan ni Jung Minjun si Hanyena umakyat sa harang. Sabi niya, kailangan nating tumalon pababa. Nanginginig si Hanyena. Side. Tumalon sila. Sumigaw si Hanyena sa sakit, Kya. Tiningnan niya ang kanyang paa. Ahang ang paa ko, napilayan ako. Gulat na gulat si Jung Minjun, ano? Umugol ang mga zombie, Dalawa sa kanila ang tumakbo papunta sa kanila. Lumiwanag ang mata ni Jung Minjun. Naalala niya ang sinabi ni Hanyena bago ang outbreak, grabe ka talaga, sobrang nakakainis ka minsan. Kung inaaway ka ng mga batang katulad ni Park Seong-bin, lumaban ka man lang kahit konti. Kung sinaktan ka na, malamang ulitin nila yon. Pero dapat may lakas ng loob kang lumaban. Sa totoo lang, nakakahiya ka panoorin minsan. Kahit wala kang galing, dapat may lakas ka man lang ng loob. Kung ganyan ka palagi, hindi ba ang lungkot ng buhay? Kinuha ni Jung Minjun ang kutsilyo mula sa kanyang jacket at naisip, kahit mamatay ako rito. Gulat na gulat si Hanyena habang nakatingin sa kanya. Jung Minjun. Naisip niya, hindi ako mamamatay ng puro takas lang at kahihiyan. Habang papalapit ang mga zombie, hinarat sila ni Jung Minjun na hawak ang kanyang kutsilyo. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.